Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ito, pasisingitan lang natin itong nagbabiral ngayon sa Antipolo Rizal, na kung saan, ang sabi rito, isang lalaking mayabang na nagmamaneo ng Toyota Hilux na pickup na binato ka ng isang lalaking walang kalaban-laban na nagtutulak lamang ng kariton at may kasama pang maliit na batang babae. Nakuhanan ng cellphone video ang naganap na pananakit ng isang lalaking nagmamaneo ng Toyota Hilux na pickup. Ang lalaki bigla na lamang binatukan ng lalaking kanyang sinigawan. Kahit dumalayo na ito sa kanya, nakuhanan din ang paghagulgol at pag-iyak ng bata kasama ang lalaki na binatukan ng driver ng pickup na mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan nang makita niya na siya ay binibidyoan at tuluyan ding nakatakas. Nagtungo na nga ang lalaki sa barangay upang ipaalam ang pangyayari at hiling ng ilang taong nakasaksi sa insidente ay mabigyan ng leksyon ang abusadong lalaki na grabe manghamak ng kanyang kapwa. At ang kanyang plaka mga kaplastic NHU 9321. Ang plaka ng puting pickup na ng Toyota Hilux. Sana makarating sa kinauukulan, especially sa LTO Philippines mga kaplastic. Sana mabantayan nito ng LTO itong nangyayaring road rage dito sa Antipolo Rizal. Bagamat hindi natin nakita ang pinagmulan ng video, pero mali pa rin ang ginawa ng isang driver ng Hilux. Panoorin natin kung paano nangyari ito. At may possibility na patong-patong na kaso din ang mangyayari sa kanya dahil aside doon sa panghaharas at pananakit sa isang ordinaryong tao, ay mayroong isang bata di umano na humahagulgol na nasaksihan niya ang kanyang magulang ay binabatukan ng ibang tao. So panoorin natin ang katarantaduang ginawa ng lalaking ito. Kuya, wag ka manakit, kuya. Kuya, wag ka manakit. Lakay pa. Wag na, baka may ano yan, baka yan may... May plaka, bagong takay dyan. Tama na. Grabe yung bata, ano? Plakaan mo. Yan, NHU 9321 Toyota Pickup Hilux, mga kaplastic. So, ganun ang nangyari. Ang katwiran daw ng driver ng Hilux ay binangga daw di umano ang kanyang sasakyan ng isang nagkakariton. So, paano mangyayari yun mga kaplastic? Ni hindi nga man nagasgasan o na sundot man lang ang gilid ng kanyang sasakyan. At alam naman ng isang tao yun. 'Di ba? At the same time, yung bata nag-iiyak na. Dahil nakikita niya ang kanyang tatay na binabatukan lang ng taong to. At nung nalaman niyang na-recognize niya na binibidyoan siya ng mga tao, ay doon na siya nagpanic attack at biglang sumakay sa kanyang sasakyan, umalis siya papunta doon kung saan siya tumakas. Pero wala siyang takas mga kaplastik oh. Kitang-kita ang kanyang plaka na bago pa. At naharap ito sa show cause order mga kaplastik. Sigurado yun, 100%. Sana mapakinggan to ng LTO Philippines. Dahil yung mga ganitong tao, masyadong inaapi ang mga ordinaryong tao na wala naman kalaban-laban sa kanya. Alam naman ng nagkakariton yun eh. Pero parang wala sa kanya yon mga kaplastik. Diba? So ito yung komento ng mga netizens
Law, minention nga tong LTO. Ngayon yung patunayan kung patas ang batas nyo. Diba? Yan. LTO, narinig nyo ba yung iyak ng bata? Sana aksyonan nyo agad. So may possibility kasi na mayroong kaso na pwede siyang patungan ng kaso ng isang ordinaryong tao. Bukod sa physical injury, mga kaplastik, pwede siyang kasuhan ng malicious mischief, and then pwede rin siyang kasuhan ng parang child abuse. Di ba? Nasa section ng child abuse yun o kaya BAUSI, na kung saan ang bata ay na-traumatize sa ginawa niya matapos niyang batukan ng kanyang yung lalaki, mga kaplastik. Narinig naman nata nila yon. Ang yabang mo, natakot nung nakita ng may nagbibideo. Diba? Even ng ibang netizens, mini-mention ng LTO, o anong hatol nyo, auto-revoke na ngayon pag na-involved sa road rage, diba? Totoo naman, diba? Kamakailan lang sinabi nila yon na once na magkaroon ng road rage sa kahit saang lugar, ay auto-revoke ang kanilang lisensya. Diba, mga kaplastik? Yan yung sinabi nila sa press conference na ibinalita nila sa social media at the same time sa mga media. Baka naman, mga kaplastik, di ba? Ilan lamang talaga sa mundo ang mga mabuting mayaman. Naawa ako sa mag-ama, lalong-lalo na sa bata. Ang hirap ng buhay niya, no? To see is to believe, di ba? See the difference between the rich man and the poor man, di ba, mga kaplastik? Tinanggan niya, tinanggan ako. Okay na sana, tinanggan niya ako. Putang ina mo. Kuya, wag ka manakit, kuya. Hindi ko makanito. Kuya, wag ka Minura manakit. pa niya. Pwede na yung kasuhan yun, minura, di ba? Wag na, baka may Unjust ano yan. Baka may vexation. ano yan. Baka yan may... May plaka, bagong takay dyan. Wawa naman. Tama na. Kung ganun-ganunin lang yung nagkakarito, no? Kawawa. Plakaan mo. Takas siya, oh. Plakaan mo. Karipas eh, no? Huwag na natin pakita yung bata sa video, mga kaplastik. Kasi hindi maganda na makita sa social media yung ganitong klaseng imahe na natakot yung bata sa ginawa ng mama. Diba? Kahit sinong bata, ang makita niya yung magulang niya na sinasampal-sampal lang ng ibang tao, ay masasaktan talaga ng tunay. Kasi nakikita niya na mahal niya yung magulang niya kahit mahirap lang sila. Nakikita mo yung diferensya, di ba? Ng mundo ng mga mayayaman at mundo ng mga mahirap. Ganon kahirap ang maapilang tayo ng mga mayayaman. Yung parang ayaw nilang naaabala sila sa kalsada, yung may makita lang sila na hindi tama para sa paningin nila. Ganito ang gagawin nila sa mga mahihirap. Kung tampal-tampalin nila sa ulo, parang kala niya binayaran niya yung buhay ng tao. Pwede naman niya kausapin kung may problema. Diba? Pwede naman niya pagsabihan kung may nagkamali. Ba't kailangan umabot sa puntong manakit ka ng kapwa? Diba? At kailangan mong pamurahin yung taong gumagawa ng marangal sa buhay. Diba? Siya na mismong mayaman, hindi niya naunawaan yung kalagayan ng mahirap. Yan yung pangit sa isang tao. Kaya ito yung nangyayari ngayon sa gobyerno. Na nakikita niya na sila nasa posisyon, nasa taas sila.
Pero hindi nila nakikita ang mga nasa baba. Kasi nga sobrang taas nila. Ano nga malay nila kung ano yung nangyayari sa baba? Diba? Nagbubulag-bulagan sila sa kahirapan ng taong bayan. Tapos, kung makapagsalita sila ng budget ng 500 pesos Noche Buena, parang kala mo naman posibleng mangyari yun. Iniinsulto ba tayo ng gobyerno na kailangan natin magtipid? Diba? Natatawa pa sila sa sarili nila nung ine-explain nila kung paano pagkakasyahin yung 500 pesos na budget. Tapos makikita mo, sila nagwawaldas ng 2.7 million sa ibang bansa. Pang-inom pa lang yun. Diba mga ka-plastic? Gaano tayo tinatarantado ng gobyerno? Ganito ang buhay ng mga mayayaman. Kung tingnan tayo para tayong mga walang kwentang nilalang. Kung tampal-tampalin lang tayo sa ulo, mura-murahin lang tayo ng mga mayayaman, kasi nasa posisyon sila eh. Kakatwiranan nila, nagsumikap ako sa buhay, nag-aaral ako kaya ganito yung buhay ko eh. Kayo, tamad kayo eh. Kaya naging ganyan ang buhay nyo. Ganyan kasi ang mga mentalidad ng mga mayayaman, mga ka-plastic. Diba? Hindi ka naawa sa bata nung umiiyak pa lang, nung una pa lang, hindi pa niya tinatampal yung ulo. Hindi ka naawa. Dahil yung bata, marunong mahabag. Ikaw na may sasakyan na Hilux, hindi mo man lang naramdaman yung pagkahabag sa pamilya nila. Tapos, kung tampal-tampalin mo sa ulo, parang kala mo ang daming nawala sa'yo. Diba? Mayroon mo Kariton versus Hilux. Mas mapipikon ka sa ganong klaseng tao. Hindi ka naawa dyan sa batang yan. So nananawagan ako sa LTO na sana matuldukan ng at mawalan na ng lisensya gaya ng sinabi nila sa press conference na once na magkaroon ng road rage sa kahit saang parte ng mundo, sa parte ng Pilipinas, sa Metro Manila man yan o sa probinsya, ay immediately to revoke yung license ng tao kung sino man yung nagpasimula ng gulo. Sana matupad nila yung ganong klaseng implementation na ginawa nila. Ngayon, ipakita ninyo yung pagiging matapang nyo, LTO. Hindi yun nagpapakita kayo ng gilas sa social media na sinasabi nyo na may nagawa kayo. Sana mayroon kayong magawa sa pagkakataong ito. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.